goal achieved, mamamarkahan ang mamamarkahan ng mga cell leaders. Ayan, so welcome po ulit sa isa't isa, sabihin sa katabi mo, welcome again. Ayan. So tayo po'y manalangin muna, umanda kayo sa ating message ngayon. Umanda kayo sa message natin ngayon, baka matisod kayo. Pero tayo po muna yung manalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Panginoong Diyos na mabuti at tapat sa amin, samahan mo po kami ngayon. Ang topic po namin ngayon ay mahalaga pero sensitibo. Pagpalain mo po ang bawat isang nakikinig na ang marinig nila ay yung mensahe mo, yung tinig mo. Ikausapin mo sila sa kanilang puso at isip sapagkat layunin mo na bawat isa sa amin ay makaranas ng kasaganaan, ng kaunlaran, ng katagumpayan sa buhay. Ayaw mo na naghihirap kami. Gusto mo na madama namin ang pag-unlad ng aming mga buhay, financially, Panginoon. So thank you, Lord. Samahan mo po ako, samahan mo kami. Buksan mo ang mga isipan ng bawat isa at bigyan mo po ng pangunawa. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kadunsong po ng topic natin, di ba, na yung mga kailangan natin gawin. So, una po is, last week, pinag-usapan natin yung serving God. Sa ngayon naman po ay kingdom investment. Kaya, ang ating topic po ay money talk. Sinong handa lang magkapera dyan? Mamimigay ba ako ng pera? Siyempre, kung meron, bibigyan ko kayo lahat, di ba? Pero, meron, pero hindi kayang ipamigay. Ayan. So, bakit po natin kailangan pag-usapan ng pera? No? Why Jesus? Si Jesus Christ po ay nangaral po siya tungkol sa pera. Sa Bible po, mga 11 to 16 parables niya is about money. No? So, yung money is, sabi niya, isa sa sinabi ni Lord doon, ay huwag daw tayo mag-impok ng yaman sa langit. Isa sa parable ni Lord doon, isa sa turo ni Lord doon, yung nagbayad ng taxation, di ba? So, bakit ba natin kailangan pag-usapan ng money? Kailangan natin pag-usapan dito sa church ang pera. Sabi po sa Google natin, money is a way to reveal what people truly value. The spending habits often reflect the deepest desires